Hello mga kapatid, God bless, good morning. Kamusta na kayo mga kapatid? Okay lang kayo dyan? Salamat sa Panginoon. Ito na naman tayo. Thank you Lord. Pinupuri natin at pinapasalamatan ang Lord sa bawat araw na tayo ligtas at ligtas pa rin. Nagigising pa rin tayo. Thank you Jesus. Lahat na ito ay biyaya ng Lord na patuloy na sumasubaybay sa atin hanggang sa panahon ito. Amen. Ang verse natin ngayon mga kapatid na pagsimula natin ay Deuteronomy 5 verse 2 and 3. Hallelujah. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai. Ayun, bundok ng Sinai na naman, bundok ng Sayon. Hindi sa ating mga ninuno, kundi sa ating mga nabubuhay ngayon. Amen. Nakipagsundo ang Lord noon sa kanila. Pero hindi na sa kanila, kundi sa ating mga nabubuhay ngayon. Nakipagsundo. Panginoon, amen. Itong ginagawa natin pagbabasa, nakikipagsundo tayo sa Lord. Dahil tayo yung nabubuhay ngayon. Sila Moises, tapos na sila. Umuwi na sila sa Panginoon. Deuteronomy pa rin, 29 verse 13 hanggang 15. Amen. Sa magitan ng kasunduang ito, pinahayag niyang kayo ang kanyang bayan. Amen. At siya ay inyong Diyos, tulad ng kanyang ipinangako sa mga inuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ayun. Lagi kailangan ninuno natin si Abraham, si Isaac at Jacob. Hindi si Ismael o si Edom o si Esau, kasi bundok ng Edom at ng Seir ang pupuntahan. Pero sa biyaya ng Lord sa panahong ito, kahit kanino ka lahi, pag nanampalataya ka, kasi panampalataya yung pinagbabasihan, di ba nga mga kapatid, sa Galatians 3:28, kahit daw tuli, kahit ayun na nga, ay walang pinipili ang Lord basta manampalataya. Panampalataya ng pinagbasihan, kahit kaninong kalahi, kahit kay Esau, kahit kay kung kanino man yan, kay Ismael, nang galing din naman kay Abraham, kay Lot. Basta nampalataya ka ay maliligtas. Amen. Bless God. At ang kasunduang ito hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi pati sa mga magiging mga anak natin. Amen. Hindi na sa ating mga ninuno na. Deuteronomy 5 verse 2 and 3, tapos Deuteronomy pa rin 29, 13 hanggang 15. Praise God. Thank you Jesus. Napakabuti ng Diyos. Yung mga kasunduan lang doon sa ating mga ninuno ay pinaalala sa atin ngayon. Praise God. Ituro daw natin sa ating mga anak, mga manugang po. Deuteronomy pa rin, 11 verse 19 hanggang 21. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Amen. Mga kapatid, bawat bangon natin sa umaga, pati pagtulog natin, nalala pa rin natin to. Yung mga salita ng Lord. At tinuturo natin una sa ating mga sarili, tinuturo natin o tinuturo ng Lord sa atin. At tinuturo din naman natin sa ating mga anak, mga manugang, mga apo. O tingnan mo, pagtulog na paglalakbay. Praise God, thank you Jesus. Para maranasan natin yung mga pangako niya sa ating mga ninuno, si Abraham, si Isaac at si Jacob, mga kapatid. Praise God. Kapag puro kalokohan gagawin natin, ang ninuno natin ay ninuno sa punso. Kaya kailangan ang ninuno natin si Abraham, hindi ang ninuno sa punso. Kasi baka tayo manuno pagkagayon, mga kapatid. Pagbangon na sa umaga. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at ng tarangkahan. Ayun, hindi lang pintuan ng ating bahay, pati ng ating pintuan ng ating mga puso, ng ating mga isip. Isulat natin ito para tayo ay tumagal nga dito sa lupaing pinangako ng Lord. Verse 21, upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ini pinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Manatili kayo roon hanggat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. Hanggat tayo nasa ibabaw ng lupa na ito at ang langit ay langit pa din, ay kailangan natin ituro ito sa ating mga anak, una sa ating mga sarili, para tayo nga ay magtagumpay at makanta natin pinangako ng Lord kay Abraham, na ating mga ninuno. Amen. Praise God. Thank you Jesus. Balikan natin 16, ngunit mag-ingat kayo, sabi ng Panginoong Yahweh. Huwag kayong padadaya, huwag kayong sasamba ni maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ayun, hindi lang Diyos-Diyosan na rebulto. Yun bang yung ating sarili, kung Diyos natin, yung ating cellphone, higit sa Panginoon, Diyos-Diyosan yung cellphone. Pag yung ating napakagandang katawan din ng Diyos natin at gusto natin ay balingkinitan, sabi nga ni Pastor Ed Lapis, siyempre pagka 50, pataas na yung edad mo, 50-50 na rin yung katawan mo, kurting timba na. Kaya huwag natin Diyosin yung ating
Yung atin ang kaluluwa ang dapat nating madala sa Panginoon. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Deuteronomy pa rin, 11 verse 26 hanggang 28. Kailangan natin huwag tayo sumambas Diyos-Diyosan. Una sa lahat, ang Diyos natin ay si Yahweh na bayat magpangyarihan sa lahat. Hindi kung sino man. Para wag tayo malisib ng kaaway. 26. Sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. Ayun lamang. Kailangan may pagmilian ka. Kung nakala mo kasunod ka, hindi naman, ay sumpa pala ang pupuntahan mo. Kaya kailangan natin nag-iingat mga kapatid. Huwag daw tayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa ating sarili. Huwag tayo sunuran sa halimbawa asawa natin. Dahil sa pag-ibig na capital T ay hindi si Diyos ang hindi ang Diyos ang malugod nun. Malinaw po ba mga kapatid? Kailangan pumili tayo ng pagsunod at pagsamba sa Diyos ng buhay at kapangyarihan. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos, ngunit, ayan may ngunit, sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Hallelujah. Hindi lang sa ibang Diyos o kung saan. Huwag tayo sumunod unas lahat sa Panginoon. Pangalawa na lang yung ating sarili, yung ating asawa, yung anak. Una sa lahat ang Panginoon ang sambahin natin at papurihan sa bawat araw. Thank you Lord kasi lahat naman ng ating mga Panginoon ay siyang nagbibigay sa atin. Kaya siya ang ating susundin. Kasi pag sumunod tayo sa ating sarili o sa ating kapwa-tao din ay may sumpa. Sabi nga doon sa Jeremiah 17 verse 5 susumpain daw niya yung nagtiwala sa kapwa niya tao na may hangganan ang buhay. Deuteronomy 28 verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Sa balat ng lupa, sa buong daigdig, praise the Lord, kung susundin natin siya. Ay nakasunod ba tayo mga kapatid? Verse 12 hanggang 15, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa panahon ng pagpapalain niya. Ulan sa kapanahunan, pagpalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Hallelujah. Thank you, Lord. Kapag nangungutang ka pa din at hindi ka pa rin nagbabayad, ay lingkod ka pa ng Diyos, ay ayun ang masaklap. Lingkod ng Diyos, may mangutang tapos hindi pa mo magbayad. Ay baliktad. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na binigay ko sa inyo ngayon. Amen. Ayun. Kailangan utos ni Yahweh yung ating susundin. Huwag tayong utos ng utos. Ano mga kapatid? Ni Yahweh na inutusan natin. Nabigyan tayo ng gayon. Bigyan tayo ng gayaan. Wala naman tayong patago. Hallelujah. Thank you Lord. Hindi tayo mangungutang. Tayo na daw magpautang. May magpaingat din tayo sa mga pautang niyan kasi yung iba ay lingkod ng Diyos hindi mo magbayad. Si Yahweh daw magbabayad. Tapos minsan sabihin ikaw pang may utang ng loob kasi sabihin kaya naman daw ikaw nagkaroon ng blessing kasi dahil doon sa Panginoon. Tapos uutang na lang ng walang bayad. Isipin mo. Pag nangutang ka din na yan, pag nanakaw din ang tawag doon. Kaya hindi ka daw pagpalain. Sabi doon sa Deuteronomy 28 verse 15, subalit kung hindi kayo makinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin, binibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Ayan, napakaraming sumpa. Huwag natin basahin dahil kasumpa-sumpa naman talaga. Thank you Lord at pinaalala sa atin ng Panginoon ito. Ayun, pag hindi ka daw nakasunod, hindi ka daw pagpalain at yung mga sumpang ngayon ay mangyayari doon sa taong mahilig mangutang at hindi mo rin magbayad. Hallelujah. Mayroon mga ganun mga kapatid. Lingkod daw ng Yahweh. Pag lingkod pala ni Yahweh. Halos mabali ang liig sa pakiusap pag nangutang. Pag siningil mo ba'y galit. Sobrang nakaka-bless pag ganun ang lingkod ng Diyos. Ano mga kapatid. Paano ka naman makaakay pag gayon naman ang style ng mga lingkod ng Diyos ko no. Deuteronomy pa rin 30 verse 19 hanggang 20.
Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inalahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ayun. Pinapapili tayo ng Lord, just like tayo, para tayo mabuhay daw ng matagal. So, siyempre, mga mangungutang, nagmamalaki din, buhay pa rin nga naman sila, mga kapatid. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin ninyo at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ayun. Thank you, Lord, na lagi tayo kabilang din sa pinakuan niya sa ating mga nuno. Si Abraham, si Isaac at si Jacob. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Deuteronomy pa din. Kailangan piliin na natin ang buhay. Tayo nga daw ay sumunod sa Panginoon. 30 verse 2. Kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manumbalik kay Yahweh upang buong puso at kaluluwang sundin ang kanyang mga utos sa aking binabanggit sa inyo ngayon. Verse 6, babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak. Amen. Praise God. Ayun, napakabuti ng Diyos. Alam ng Lord na tayo nagkakasala, magbalik loob ka lang daw. Ng buong puso. At gayon din ang inyong mga anak. Upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan, sa ganun mabubuhay kayo ng matagal. Amen. Kasama naman tayo. O manubalik lang tayo sa linisin daw yung ating mga puso. Parang buhay tayo ng matagal. Verse 10, ngunit kailangan makinig kayo sa Kanya at buong puso at kaluluwang sumunod sa Kanyang mga utos. Ayun, kailangan tayo makinig at sundin ng Kanyang mga utos. Praise God. 14 hanggang 15, napakalapit. Ayun, kasi wala naman daw sa langit, wala sa bayong dagat, kaya hindi lang kailangan tawidin para may kumuha pa nga naman, mga kapatid. Thank you, Jesus. Sabi sa 14 hanggang 15, napakalapit ng utusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyong tuparin. Amen. Praise God. Verse 15, binigyan ko kayo ngayon ng pipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. May kasaganaan at kahirapan kung tayo naghihirap. Baka tayo mahilig ngutang, dito nagbabayad, kaya hindi naghihirap. Kaya kung tayo may mga utang-utang, magbayad-bayad na, ay pagka ng utang hindi mo nabiyaran, parang na rin ninakaw yun. Paano mo na maranasan yung ang pagpapala? Di sumpa nga naman. Sabi, bakit ako hirap na hirap lagi sa buhay? Paano nga, may mga utang ka di mo palang bayaran? Tayo ba ay wala tayong mga utang na bayaran? Paalalahanin na, bunso, baka may utang kang hindi pa nabayaran, magbayad na ba? Utang ma? Takot sa utang? Ako nga eh. Wala kang pambayad mo. Ayun nga, mahilig mangutang, mga walang pambayad. Ang gagaling. Utang mo kay Yuda. Aba, bayaran na doon. Thank you, Lord, sa buhay ni Naruda. Bayad lahat yun. Thank you, Lord. Nakakatuwa ang Panginoon sa mo. Pati si Nayuda ay nautangan ng kape at saka paborita na Iki. Salamat, Panginoon. Karanas ko ng kapitan, pero ngayon ay kami pinagpala mo na. Amen. Thank you, Jesus. Wala doon sa mga nangungutang daw ko lang magbayad. Isipin mo yun. Tapos mayroon taga mangungutang sila pang galit. Tapos sasabihin, gagawa lang daw niya yun. Just umutang libo bago awayin ka para hindi na nga naman kabayad. Nagawa lang daw nila yun kasi gawa daw sa kahirapan ng buhay. Ayun, buhay pa nangangamoy na. Tigas ng ulo ay. Huwag tayong matigas ang mukha, mga kapatid, para huwag tayong maparusahan. Ayun doon sa ating binasa. Ayun, bibigyan ko kayo ng pamimilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Sipin mo naman, manluko ka ng kapwa para ikay mabusog. Ayan, may parusa. Kaya tayo mag-ingat-ingat. Hallelujah. Tunay naman, mga kapatid, naranasan nyo ba yun, mga kapatid? Uutangan ka tapos aawayin mo, murmurahin ka para hindi naman makabayad. Bago sasabihin, nagawa lang doon sa kahirapan. Hindi na talaga nagbayad bago sasabihin sa'yo, patawarin mo na ako, napagsisihan ko na. Utusan ka pa. Humingi ng tawad, pero siya pa ang galit. Nakakablis ang mga ganitong tao, mga kapatid. Kaya tayo iwas-iwas din pag may time. Pero huwag na natin kadibdibin yung mga kaasuhan nila. Tayo naman ay pinagpala ng Panginoon. Yun ang pinili nila. Di wala tayong magawa din. Just like na yan. Deuteronomy pa rin, 29 verse 29. May mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit inihayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak
magpakailanman. Amen. Inihayag sa atin. Salamat naman sa Lord at inihayag sa atin itong mga kautusan na ito. Amen. Glory to God. Mga kapatid, baka may mga utang dyan. Magbayad na para wag daw maghirap. Kasi pag hindi ka nakasunod, mga utang ka di mo biyaran para nanginakaw. Maghihirap ka daw. Ayun doon sa ating binasa, mga kapatid. Thank you, Lord. Diba? May natutunan tayo dito sa ating mga binabasa. Thank you, Jesus. Salamat sa pinalalahanan tayo sa araw na ito. Amen. Praise God. So, pag matuwid ang ating mamuhay, makaahon tayo sa kahirapan at haba daw ang ating buhay. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hebreo 6:18. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Hallelujah. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Hindi nagbabago ang Diyos noon, yung mga nasabi niyang sumpa at parusa, ay ayun pa din hanggang ngayon. Pag nasunod kami pagpala, pag hindi di sumpa. Kahit anong sikhay mo, pagka ikaw naman ay puro naman pandaraya at pang lamang sa kapwa ang gagawin mo, pangutang din ang bayad, at talaga namang hindi ka makaun-ahon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayun, nag-iiyak yung aming alaga kasi nga iniwan ng kanyang daddy bunso. Amen. Parang bata yung alaga namin magpatid, Chichu. habol sa kanyang amo. Hallelujah. Tarong pa may alagang bata ay nag-iiyak pagka iniwan. Kailangan pa magtago para makaalis ng bahay. Hallelujah. Nakakatuwa. Praise God. Ayun mga kapatid, pag hindi ka na, ang galing ng Lord, may pangako at sumpa. Hanggang dito sa bagong tipan sa Hebreo 6:18, hindi daw siya nagbago sa dalawang bagay, pangako at sumpa. Hallelujah. Verse 15, matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Ayun, Hebreo 6:18. Tapos 15, matyaga si Abraham. Sumunod at naghintay na magmangako ng Panginoon. Kaya nakamtan niya. Amen. Praise God. Ayun, dito tayo magtatapos mga kapatid sa ating pinagsimulan. Deuteronomy 5 verse 2 and 3. Hallelujah. Ayun, ang pinag-aralan natin magpapit ay pangako at sumpa. Hindi ka naman may sumpa. Kahit ikay lingkod ng Lord, kahit ikay basa ng basan to, kundi may pamuhay at hindi magbayad ng mga utang, mga utang diyan. Ay naku po, Panginoon. Sinabi ng Lord, binasa ko lang. Thank you, Jesus. Ayun. Kung may mga utang kang pangangamkam at panglalamang sa kapwa, utang yun. Pagbabayaran mo sa pagkatang panahon, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Hallelujah. Huwag ka magtaka kung kaya naghikako sa dami ng kinamkam mo at dami mga utang. Hindi mo binayaran kasi nagbabayad-bayad ka. Sabi nga ng Panginoon. Kasi hindi naman siya nagbabago doon sa dalawang bagay ng kanyang pangako at sumpa. Ayun doon sa ating binasa, Hebrews 6:18. Hallelujah. At dito tayo magtatapos mga kapatid sa Deuteronomy 5 verse 2 and 3. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai. Hindi sa ating mga ninuno, kundi sa ating mga nabubuhay ngayon. Ayun. Ito yung mga pinagkasunduan na hindi na doon sa mga ninuno natin. Kasi wala na sila muli sa Panginoon. Ngayon sa ating mga nabubuhay ngayon to, buhay pa tayo, hindi pa huli ang lahat. Mag-ayos-ayos na at kailangan mga utang-utang ay bayaran na. Kung kayo mahilig mangamkam at mga lamang sa kapwa, tumigil-tigil na kasi pagbabayaran mo din naman yun. Kaya ganun ang ating pinag-aralan. Mag-plead paalala at paalala pa rin. Amen. Tinatunay, meron man talagang nangamkam at nalalamang sa kapwa. Kaya nasa Biblia naman lahat. Kaya natin binabasa, paalala sa ating mga sarili. Kung tayo na lamangan at nakamkaman ng kapwa, ay hayaan mo na. Tayo namang, kung yun naman nangangamkam at nanlalamang pa rin, ay tumigil-tigil na. Para maparusahan ng kamatayan. Amen. Doon na tayo nagtatapos mga kapatid. Sa ating mga binasa na may natutunan tayo at magbago na tayo ng ating pamumuhay ng diwa at pag-iisip. Hallelujah. Mahiyaan naman tayo sa Panginoon. At alam naman niya lahat yun. Amen. Thank you mga kapatid sa inyong pakikinig. Now, matutunan tayo dito sa mga pinag-aralan natin. At magbago na nga tayo ng diwa at pag-iisip para huwag tayo maparusahan. At huwag tayo masingilan. Lahat ng ginawa natin, babayaran natin. Kahit hindi tayo masingil ng ating mga pinagkautangan o ating mga dinaya o nilamangan. Ang Lord ang sisingil. Kasi yung ginawa natin sa ating kapwa si Lord ang magpaparusa. Kaya wala tayong kalusot-lusot. Thank you, Jesus.
Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Glory to God. Hallelujah.